Mga sisters and brothers, gagawa po tayo ngayon ng liquid dishwashing. DIY po ito. Nabibili po ito online. Ito, kung mapapansin nyo, meron na po akong na-prepare na tubig. At yung dalawa sa sangkap ay naibuhos ko na. So, hindi ko po nakuna ng video kanina. Pero ngayon, kahit paano naihabol, ayan po, nakikita nyo, nakababad po yan, good for 20 minutes. So, hintayin po yung 20 minuto bago haluin. Haluin ang haluin hanggang sa matunaw ang dalawang sangkap na pagkahalo dyan. So, pagkatapos po nyan, ay isusunod na yung pangatlong sangkap. Yun ay yung kulay green. So, panoorin lang po. Base po yan sa instruction. Yan po yung ginagawa natin ngayon. Malaki po ang may titipid nito. Pang personal na gamit. Mantakin nyo po. Magkano halaga lang po. Makakagawa ka ng mga 16 liters ayon sa nakasulat. Pero yung recommended na sukat ng tubig na malinis ay 14 liters daw o 14 na litro ng tubig. Mamaya makikita po natin na tumaas na yung tubig dyan. Ngayon, ibinuhos ko na ang kulay green na likido. Hahaluin din natin ang haluin mamaya yan. Pagkatapos yan, kasunod na yung kulay puti. Yun ang panghuli na medyo matrabaho. Kasi yun ang magpapalapot ng mixture. Kikita nyo yung kulay green eh, sumasama na sa ibang or humahalo na ng gusto sa buong mixture ng sabon. Yung kulay green yan ang pinaka-special na mixture or likido dahil yan ang pangunahing sangkap na magtatanggal ng mga lamis sa plato halimbawa or sa baso o sa kutsara kung saan man. Ganyan. Ayon sa instruction, haluin lang ng haluin. Medyo matrabaho lang pero masasabing worth it kasi malaki ang maititipid. Mantakin nyo yung presyo ng dishwashing na mabibili sa mga supermarket, liquid man o yung parang cream. Mahal compare sa presyo na ibinayad sa isang mixture nito. Napakalayo. Sa ganung halaga meron ka ng stock. Kung pang personal mo lang, talagang sobra-sobra. Kaya makikita niyo yung kulay puti na kung tawagin ay thickener. Yan ang panghuling ibubuhos at ngayon ay makikita niyo. Yan. Umpisa ko nang ibinuhos. Bali, pakunti-kunti lang ako. Ayon sa instruction, pakunti-kunti lang. Tapos yan, haluin. Kasi kung ibubuhos mo ng biglaan lahat yan, tapos haluin mo sigurado, mahihirapan ka. Mahirap
malusaw lahat. Kung bigla, maliban na lang kung meron kang electric mixer na gagamitin mo dyan, siguro posible, pero kung kagaya lang ng ginagawa natin na mano-mano lang, so dapat sundin yung instruction. Yan yung packaging ng ano na yan, ng sabon, yan, DIY kit. Ayan po. Halo ng halo, buhos ng buhos, hanggang sa maubos yung panghuling sangkap na yan. Tapos, hindi pa po tapos yan kasi pagka naibuhos na lahat yan, nahalo mo na ng ayos na todo na lusaw yung thickener. Hindi mo pwedeng i-transfer kagad sa o isalin kagad sa paglalagyan bote kasi maghihintay ka ng 24 oras. Kumbaga parang lulutuin mo muna siya o parang ganun, lulutuin muna. Bukas pa ito pwedeng magamit talaga. At least diyan nakahanda na isang balde na dami. Pag personal lang hindi na problema yung sabon panghugas sa plato, kaldero, kutsara, baso, iba pa. DIY, malaking bagay. At least ito meron na, tagal ko nang gustong gawin ito at finally nakabili at ngayon ko ginagawa na. Siya nga pala, maraming salamat sa mga nanonood. Kayo kung gusto nyong bumili, gumawa ng sarili nyong sabon, pwede rin. Mas maganda kasi malaki ang may titipid nyo. Promise. Kung meron kayong sari-sari store, pwede nyong gawin to. Tinda nyo sa inyong tindahan. Kikita pa kayo. Sipin nyo yung binibili natin sa mga supermarket, ganun din yan Pare-paras lang yan Kumbaga, nagkakaroon ng presyo dahil sa mga pangalan Tinatatakan na ng mga pangalan ng kumbaga manufacturer ng sabon na yan. Yan po, medyo trabaho lang kasi kailangan mong haluin ng haluin. Kailangan ng pasensya. May apply dito yung pasensya sa pagtatrabaho ito. Parang trabaho na rin ito. Uupuan mo siya ng medyo may katagalang konti. Yan. Lapit na. Mamaya pagkatapos niyan, tatakpan yan para hindi pasukin ng mga insekto, daga, ipis o anuman. Yan po, maraming salamat sa mga nanood. DIY. Bukas po,